siya ay nasa tamang kaisipan, siya ay nagbihis na, at siya ay na kay Jesus. Sitting with Jesus. At sa kanyang pasasalamat, nung si Jesus ay pupunta na sa ibang ibayo, ang sabi niya, sasama ako sa iyo. Nakita ng Panginoon, ang puso niya ay fully surrendered sa Panginoon dahil nakita niya, tanging Panginoon lamang ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Amen. Tanging Panginoon lamang nagbigay sa kanya ng maayos, matino na pag-iisip at maayos na pag-iisip at maayos na buhay. Amen po ba? Amen? Amen. Sino nagbibigay sa atin ng maayos na pag-iisip? Lord. Sino magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan? Lord. Sino nagbibigay sa atin ng lakas? Lord lang. Sino nagbibigay sa atin ng blessings? Lord. Sino nagbigay ng buhay sa iyo? Bakit ka nandito sa mundo? Lord. Saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito? Amen. Lakasan nyo. Si Lord pa rin. Kaya nakita ng taong ito, ang kagandahan ng pagkakilala sa Diyos. Nung siya'y lumapit, pinalaya siya. At gusto niya makapiling ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, maayos na ang buhay mo. Okay yan. Humayo ka. Pinahayo siya ng Panginoon. Gusto niya sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit pa tayo nabubuhay, may purpose si Lord. Nakikinig mo ba kayo? Di ba pagkaligtas mo, pwede ka na dun sa langit kasi wala nang sakit doon. Wala nang sakit ng ulo. Si Major may sakit ng ulo. Umikita, puno ng paninda, pinasok yung kanyang sakit ng ulo yun. Tama, Major? Nag-iipong ka para may titinda ka kinabukasan, kinuha yung paninda mo. Di ba sakit ng ulo yun? Ano sabi ni Major kanina? Salamat, ako'y na kay Lord. Paninda lang yan. Baka nangangailangan siya, sabi ni Major. Kasi kapag ako'y makapatay, sabi ni Major, konsensya ko. Tama? Tama? Maraming sakit ng ulo. Sabi ng Bible, maraming sakit ng ulo sa mundo ito. Pero, kapag ikaw ay naki Jesus, meron kang kagalakan at kapanatagan. Amen po ba? Yes. Kaya ang sarap na nasa Panginoon. Kaya sabi ng mamang ito, I'll go with you. Pero anong sabi ni Lord? Go. Ibahagi mo rin yung naranasan mong pagpapala. Kaya ito po yung gagawin natin sa ating pag-aaral ngayon. Ano pa yung una na dapat natin gawin? May instruction ng Panginoon kung bakit ka pa naririto. Ano yung unang-una? Verse 5. 1 Thessalonians chapter 4, verse 5. Verse 3. At hindi mo Okay, sabay-sabay. kalooban ng Diyos na kayo ay magbanal, tumayo sa lahat ng kaburin ng bayan. Dapat maging banal at marangal at ikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Verse 5. At hindi mapagmasod lamang ang kananasan ng mga tulad ng kanyang asawa na hindi nakapagala sa Diyos. Verse 6. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at gayahin ng inyong kapatid, sapagkat kaparusahan ng Panginoon ang magawa ng ganitong kasalanan, tulad ng nakikinig namin madalas sa inyo. Verse 7. Tayo ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kapanalan, hindi sa kahalayan. Habang naghahantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, habang nabubuhay tayo dito, ang sabi dito, magpakabanal tayo. Huwag pagsamantalahan ang ating mga kapatid. Huwag gumawa ng anumang makalaman na bagay. So ano yung una ng instruction ng Panginoon? Sabi ko sa katabi mo, magpakalinis ka, magpakabanal ka. Amen po ba? Kaya ka ba naririto para patuloy na mabago at magpakabanal at maging pagpapala sa iyo?
pamilya. Ano sabi doon? Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa kahalayan o sa kasamaan. Tinawag tayo ng Panginoon para maging lakasan nyo, banal. Para maging banal. Okay? Kapag sinang banal, maging malinis ang ating puso at isip at manatili tayong malinis dahil nilinis tayo ng Panginoon. Nakikinig po ba ang lahat? Amen. Kasi kapag hindi tayo banal, maniwala kayo, mapapahamak ang ating buhay at hindi tayo masaya sa buhay. Kasi may tinatawag tayong konsensya. Sabi niyo nga konsensya. Ano ba yung konsensya? Yung may bumubulong sa'yo. Hoy, ang sama mo. Hello? Hindi ka makonsensya. Pero sino po yung nakaranas ng ang gaan-gaan ng kanyang puso at isip at ang kanyang buhay? Kasi ang sarap ng pakiramdam kapag ikaw ay malinis. Anong pakiramdam mo kapag bagong ligo ka? Fresh. Sige na. Fresh. Fresh. Ano naman yung pakiramdam mo kapag ang dumi-dumi mo? Dugyot. Ang sabi dito, malakit, mainit, hindi ka mapakali. Mainit ang ulo. Dito, hindi makatulog. Okay? Pero aminin ko po sa inyo, hindi ako sanay matulog hindi ako sanay maligo bago matulog. Ako sanay. Kasi, palibhasa, ako'y farmer. Sa amin, farmer, bawal yung pagod na ikaw ay, di bali, maligo ka ng alas 5. Sa amin, na mga pagod katawan, kapag naligo ka, papasok si lamig. Bakit? Malamig po ang tubig sa amin. Alam niyo ba yung bubod? Spring. Kaya parang kumakagat ang lamig doon. Alright? So anyway, number 2, na gagawin po natin habang may buhay po tayo. Verse 9 to 10. Okay. Sabay-sabay. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat ipagkaloob sa kapatid, hindi na kailangan magpapangat kayo. Dahil tinuro na sa iyo sa araw ay mapagpapalay ang ating. At ito yung ginagawa ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia, Pinag-iusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ang ninyo ang inyong pangalawa. Tinuruan na kayo ng Panginoon. Ano yung sabi ng Panginoon? Love as I have love you. loved you. Paano nang mahal ang Panginoon? Binigay niya ang kanyang buhay. Anong verse dito? Last. Basahin mo natin 1 John, sige. Please, yung pasunod dyan. 1 John 3, Igagalang kayo ng mga still? hindi mananampalataya. O, sige. O, sabay-sabay. Dito natin nalalaman Ang pag-ibig. Ano to? Dito natin malaman yung pag-ibig na sinasabi. Na inialay ang kanyang buhay para sa atin. kaya Kaya dapat natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng habang narito tayo, utos ng Panginoon, ang pag-ibig, nakahulugan ng pag-ibig ayon dito, yung ginawa ni Kristo na inalay niya ang kanyang buhay. Amen? At meron siyang tanong dito, kung ikaw ay meron ka, at meron dyan, hirap na hirap, sasabihin mo sa kanya daw, mahal kita, pero wala ka namang ginawa. Hindi daw yun ang pag-ibig. Amen? Amen po ba yun? Okay, sabi pa nga na ibang instruction, scripture, kung dalawa daw ang hawak mo, at may lumapit sa'yo, gutom na ako, kapag sasabihin mo daw, pagpalain ka ng Panginoon, pero dalawang basket yung hawak mo, hindi daw pag-ibig yun. Yan ang sabi. Kasi ang pag-ibig, pag-aalay ng buhay. Amen pa ba yun? Kaya kahit sinabihan kami doon, ang gagawin mo dyan, pastor, dami
okay lang. Mapasaya ko lamang ang iba. Amen po kayo? And that is pag-ibig. Itaas na kamay ng mga magulang dito. Paano kayo magmahal sa pamilya niyo? Lahat kinakaya. Kayo mga magulang, di ba katulong kayo? Napaganda lang ang pangalan niyo. Nanay. Tama? Tatay. Pero ano tawag sa atin? Sabihin nyo nga. Katulong. May bayad ba kayo? Wala. Minsan pa tinadubugan pa kayo, yan pa ibabayad eh. Correct. Nawawonsili pa. Correct. Pero, ganyan magmahal na sinasabi ng Panginoon. Amen po kayo? Ialay natin. Ngayon, ginagawa niya dito sa Macedonia, sabi dito, ipag-ubayuhin niyo pa. Kayo mga magulang, pag-ibayuhin niyo pa. Amen po ba yun? Eh, may mga narinig ako magulang eh. Kung alam ko ng ganyan ka, kung bata ka, tiniris ko na ilong mo. Ano ibig sabihin tiniros? Para mamatay ka, ganyan ka lang, para hindi ka na huminga. Amen? Okay, dito nagsasalita, sinakal na lang sana kita. Minsan nagsasalita mga magulang ng ganyan kasi inalay nila ang buhay nila sa'yo. So, ipagpatuloy daw natin, ialay ang ating buhay kasi ang sarap kaya magmahal. Amen? Si Pastor Toto, pinagawa ni Mrs. Putol yung ngipin niya habang nandun kami sa Australia eh. Kumain ng mais. Putol. Una, ginawa namin. Kasi hindi siya sanay na walang. Pagdating doon, binulungan kami ni Pastor Toto. Dinala kami sa MOA. Ano yun? Tantang niya ba yung tawag doon sa restaurant na yun? O, Teppanyaki. Di pa alam ano yung pagkain doon. Nagpatuloy lang ako kasi binigyan kami ng ganun. Parang puro hapon o ano yung pangalan. Tapos habang nagaganyan, may chef. Palipad ng tulog, palipad ng tulog. Nagpasikat muna bago magluto. Yung mga dalawang ganun, pinapagano. Pala, training pala yun para to entertain yung kanilang customer. Anyway, tapos sabi niya, ganado ako ngayon, sabi niya sa amin, kasi sabi niya, after 9 years, buntis na yung asawa ko, woo! Ganyan siya. Alam niyo, tingnan niyo, excited siya na meron siyang ialay ang kanyang buhay sa kanyang anak. Amen? Sabi niya, lalo akong ganahan ngayon, kahit tapos yung itlog, ihahagis niya po, ilagay niya yung kutsilyo para mahalti yung itlog doon. Sino gusto? Kundi pumunta. Akala ko madali. Sa kanya, bawat itlog ihagis niya, ganyan niya, shoot na shoot yung itlog, nabibiyak. Nung ako naman, talbog yung itlog doon sa isa pa, talbog ulit. Eh baka maubos yung itlog, malis na ako doon. Anyway, pero excited siya. Kaya kayo mga anak na narito, excited ang magulang niyo na narito kayo. Kaya huwag kayo maging sakit ng ulo sa inyong mga magulang. Ang sabi dito, huwag daw pasaway. Kasi ang mga magulang niyo nakalaan yan para iaalay ang kanilang buhay sa kanilang sa kanilang pamilya. Amen? Ngayon, hindi lang tayo nakakonsentrate ngayon sa ating family. Ang utos ng Panginoon, let us care for one another. Let's care for the people around us. Kasi kaya tayo narito pa, para ialay natin yung buhay natin sa kaya natin abutin. Amen po kayo? May pangako naman ang Panginoon. The moment na inaalay mo ang buhay mo, mas lalo ka masaya. Pero habang maramot ka, pansinin mo ang lungkot mo. Kasi wala ka napapasaya. Amen po kayo? Nilikha tayo ng Diyos to serve. So, ang pangalawa, habang narito pa tayo, because we can win many people for the Lord at marami din mabibless at mapalaya ng demonyo. Mapapalaya sa kamay ng demonyo. Amen po ba? Sabi nga, amen. Pangatlo, verse 11 and 12. Pasikapan ninyo. Mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sarili at hindi ang
hanap buhay kayo tulad ng sa inyo. Verse 12. Dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangan umasa sa iba. Ano ibig sabihin nito? Sabi sa Ingles, mind your own. Sabi sa katabi mo, alisin ang marites. Sabi sa katabi nyo, huwag maninira ng kapwa. Focus ka lang, magtrabaho para igalang ka ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Ano nangyayari kapag sinisiraan natin yung kapwa natin? Sumagot naman kayo. May katapusan ba? Kaya nga ang tawag sa atin Marites Country. Pero sabi ng Bible, alisin natin yung paninira sa kapwa. Amen po ba yun? Yan ang sabi dito. Kasi, kapag nasisira yung kapwa, ang totoo, nasisira ka rin. Meron na ba kayong karanasan na ganito? May karanasan ako. Bago kami pumunta ng Australia, may isa doon na narinig namin, masama. Kasi yun na narinig. Pero nung namin ni Mrs., hindi naman pala masama. Gets niyo ba ibig sabihin? May sira lang na umabot na nung nakausap, nakatungo namin, binless pa nga kami. Tapos sabi naman dun sa kabila, dahil lumipat na siya sa isang state, namimisa siya ng mga tao kasi maayos naman pala. Gets mo ba natin? Kung pwede lang may magparating na ganito, pero yung kabuuan ng taong yan ay maayos kapag nakatungo mo. Iba lang ito dahil hindi napagbigyan. Gets mo ba natin? Minsan kasi, kapag meron hindi napagbigyan, gagawa ng paraan para masiraan. Kaya sabi ng Bible, huwag natin mind your own business. Bagkus, focus ka sa trabaho mo para huwag kang umasa sa iba. Kasi kapag umaasa ka sa iba, hindi ka re-respetuhin. Naranasan niyo ba yung ganito? Kunwari lang to. Lagi na lang lumalapit kay Mariel. Lapit kay Mariel. Lapit kay Mariel. Anong tingin mo sa akin, Mariel, kapag lalapit ako lagi sa'yo? Bababa ang tingin mo. Kaya yan ang sabi dito. Kaya, focus tayo, sa Diyos tayo umasa, dahil ang Diyos hindi naman tayo pababayaan. Kung may makatulong sa atin, good. Pero ang turo ng Bible, magtrabaho, focus, and then, para irespeto ka. Amen po ba yun? Kaya minsan, di ba, may mga standby dyan, walang ibang ginawa kundi, nire-respeto niyo ba yun? Yung laging umiikot na lang dyan? Bakit saan sabi, huy, trabaho ka. Diba ginaganyan nyo? Ginaganyan natin. Walang ibang ginawa kundi lalakad-lakad dyan. Pero ang lalakas naman. Ano sabi ng Facebook? Kapag patugtog daw, sipag lang, sipag lang, sipag lang. Natatawa ako minsan di ba? O may bata lumapit bakit naman nagpapatugtog ka sa ano mo? Sipag lang, sipag lang, sipag lang. Natutulog ka naman maghapon. Kaya makita nyo, yung mga naririyan, makikita natin. Pero sa turo ng Bible, kumain tayo, sarili tayo, para makuha natin yung respeto. Amen? Kasi kapag umaasa tayo, nasasaktan yung ganun ba yun, Ate Ren? Kunwari may umasa na lang lagi sa'yo. Ano na sa isip mo? Oo. Lakasan mo na. Nakakainis. Sige, lakasan mo. Nakakainis. Nawawala. Ito, may dinudugtog pa. May dinudugtog pa.
O, parang hindi pa tapos. Tuloy mo lang. Kaya yan ito ang sabi ng Bible. Maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag? Kaya sabi ko sa mga anak ko, lagi ko tinuturuan sila, anak, magpakayaman kayo para makatulong pa tayo sa church, makatulong pa tayo sa iba. Amen po ba yun? Kasi ito ang utos ng Panginoon at ito ang sabi ng Panginoon. The more God will bless us with peace of mind, with joy, and even material blessing. Amen po ba yun? Alright. Isa pa sa mission para namin papunta nga Australia is to fix the situation ni Pia. At praise God, meron na nag-sponsor kay Pia. God is good. At ang binig ko kay Pia, pupunta ka doon as a missionary. Amen po ba yun? Kaya Ate Vers, huwag ka naman ulipot, ha? Ay, Ben, Ate Vers, ha? Siyempre, nakakalot. Kami nalulungkot ka, di ba? O, kasi bait-bait ni Pia kay Ate Vers, eh. Pero in my heart, pupunta siya doon as a missionary. Amen? Ang sabi ko sa kanya, na, ngayon pa lang, hindi naman sa umaasa ako sa iyo, pero bayaran mo yung bahay natin at saka yung simbahan ng church. Amen po ba yun? Simbahan ng church. Tama mo yung Tagalog mo? Hindi nila umaasa, pero parang may dating ito sinasabi ko, ano, parang bumerwin pag sa akin, ha? Amen po ba yun? So, our God is good. Amen po ba? Pang-apat, na gawin natin habang chapter 5, 6 to 10. Sige, bibilisan ko. Chapter 5, 6 to 10. Oy, Max, wala yata dyan. Pero kaya mo ilabay yung verse? Bilisan mo lang. 1 Corinthians, 1 Thessalonians pa rin. Lubusin ko na, ha? May sinabi kayo noon eh, hinahamon niyo ako eh. Bakit, Pastor, kapag video, ang bilis mo, 20 minutes lang? Ako sabi ni Ivax, pwede ba? Kapag ikaw tumayo naman ngayon, babawi ka? Amin po ba yun? Alam niyo, may dahilan yun. Tinanggal ko lahat yung apps ko kasi kapag mahaba, iniluluwa. Kaya nagmamadali ako baka maputol na naman tumatagal. Alam niyo ba na kapag nag-video kami dito, natutulog na ako alas 3 o alas 4. Nasisira kasi nasa lahati ka. Tinalis ko lahat ng application ko na ang tinira ko na lang, siyempre mahalaga sa akin yung Messenger, Facebook. Lahat ng Shopee na yan, lahat ng pati calendar na yun, inalis ko, pati yung contact na yan, inalis ko lahat yung apps na yun para lamang panigurado. Lahat ng videos ko, inalis ko lahat. Kaya ang preaching ko maiikli. Amen? Anyway, sige, tayo ka, Max? 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 10. Okay? Kung mabagal ka, sige, tulungan kita. Boy, straightness, Pastor. Alright. 6 to 10. Sige. Ayun. Oh, galing naman ni IMAX. Palakpakan natin sa IMAX. Okay, ito po yung pang-apat na gagawin pa natin. 2026. Sige. Sa bagay na ito, sige, sabay-sabay. Huwag ninyong gawan ng masama at dayain ang inyong kapatid. Sa baka, parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganito tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Sige, tuloy. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa Tuloy pa. Kaya nga, humahamak sa araw na ito, humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Verse 9. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iungkol sa mga kapatid, hindi na kailangan pananahan pa kayo at tinutuloy. Teka, parang po, chapter 5 ba yan or 4? 5? Ano ka ba? Pinalagpakan ka na eh. Bumikol pa lang takbo. Chapter 5. Verse 6. Okay? Nandiyan na? Okay. O kung ayaw pa, sige, wala. Meron tayo na? Alright, sabay-sabay. You are all children of May light. Tagalog ba? Wala. Anyway, tsaka ano natin to?
You are all children of light and children of the day. We don't belong to the night nor to the darkness. So then, let's not sleep as the rest do, but let's watch and be sober. Sige. For those who sleep Sleep in the night, and those who are drunk in the night. Tuloy. But since we belong to the day, let's be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, hope and salvation. Sige. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through Jesus Christ. 10. Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. So yung pang-apat ay magiging malinaw daw ang ating isip, hindi yung naglalakbay. Amen? Ano ba malinaw ang isip? Nakafocus tayo lagi kay Lord at nag-iingat tayo sa mga bagay na pwede tayo ibagsak. Manatili tayo maging banal. At ang sabi dyan, malagi daw tayo gising. Kapag sinabing gising, gising sa katotohanan. Huwag tayong magbubulag-bulagan. Amen po ba yun? Amen? So, babantayan daw natin yung ating isip at mamuhay tayo ng gising. Kapag sinabing gising, yung hindi ka na natutulog, kundi yung gising ka sa tama mong gawin. Amen po ba? Time. 12 to 13 bucks. Tuloy. Number 5 natin. But we beg you, brothers, to know those who labor among you and are very, ano yan? And are over you in the Lord and admonish you, respect and honor them in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Admonish okay. So yung 12 and 13, i-respect nyo raw yung nag-aalaga sa inyo at nagtuturo sa inyo. Some translation says, appreciate those who care for you or to teach you. Ito kasi ay medyo para sa akin to. Siya nga naman, nakakatulong din naman kapag nire-respeto niyo ako. Ang sabi ng Bible, i-respeto niyo raw at i-appreciate. Hindi ako perfect, pero ang turo ng Bible ay bigyan niyo ako ng, ang sabi diyan, respect and appreciation. Amen po ba yan? Amen. Kapag sinabing respect, ay huwag ka mag-isip, huwag ka rin gumawa ng action na anything na makakasama dun sa iyo, pastor. Amen? Nadadaanan lang po natin ito. Tulad sinabi sa inyo, parang nakakaya ito sabihin, pero turo ito ng Bible eh. Pero naranasan namin yung dinisrespect kami, ang sakit pala no. Hello? Yung dadaanan ka lang, hindi ka malang babatiin sa bahay. Hello? Pero muna, pinag-pray ko na pagpapalain, iingatan. Pero pag nakita ako, parang wala lang. Amen? Walang inano siya sa parents natin. Ano kaya kung daan-daanan mo lang yung parents mo? Ano sabi ng parents mo? Boy, may tao sa sala, huwag ka lang daan-daan dito. Baka mapatid kita dyan. Di ba? Minsan may galit sa inyo kapag ka, parang walang kwenta yung magulang. Pero turo ng Bible, respect, and kasi malaking tulong yan. Ang sabi nga doon sa other books na nagsasabi, kapag nagpabigat daw tayo doon sa humahawak sa atin, nagtuturo sa atin, it will not help. Amen? Siyempre, tao na din kami na masasaktan. Amen po ba yun? So, kailangan namin, ayon sa salita ng Diyos, keep on encouraging us, keep on respecting us, and keep on appreciating. Amen po ba? Alright? Okay. So, 6, verse 14. That's sabay-sabay. We exhort you, brothers, admonish the disorderly, encourage the faint-hearted. Ano sa Tagalog disorderly? Yung, sabi dito, wala sa ayos. Yung wala sa, ano pa? Wala sa hulog. Ano pa? Disorderly. Magulo. Ano pa? Makulit. Ano pa? Walang kaayusan. Walang kaayusan. Teka, puro nag-amen ha.
Amen? So ano daw gagawin natin sa ganyan? We exhort you, brothers, admonish the disorderly. Encourage the faith. Encourage. Ibig sabihin, pagtyagaan natin pa rin ng pagsabihan na mahalin. Amin po ba yan? Kasi tinawag tayo ng Diyos to care for them, igagayad pa rin natin sila. Huwag natin pagsawaan. Huwag natin, para mag-i-outcast, yung parang walang kwentano. Ang sabi ng Bible, let us care for them. Amen po ba? Nasabihan ako dati doon sa pasar, parang ka uto-uto ah. Hindi naman mahal si Lord yan, hindi ka naman mahal ah. Pero parang ka uto-uto. Di ba sabihin uto-uto? Ang sabi ng Bible, pagtyagaan mo ang mga makukulit, magugulo. Ano pa? Dami ko yung sinabi eh. Makukulit, ano pa? Magugulo, walang kwenta. Kasi disorder eh. Ang sabi dito sa Bible dito, tamad. Sabi nyo nga, sabi nyo, aray. O, pagtyagaan daw natin ang mga tamad. Ulitin ko. Ano kaya lakasan ko? Pagtyagaan natin ang mga Tama. okay, pero ilan sa inyo, di ba, mga magulang, gusto-gusto niyan, lakasan mo pa, Pastor. Dati, pinreach ko ito. Sa Manila. Kaya Pastor ko, Pastor, lakasan mo, sabi niyo sa magulang. Lumigot tuloy mga anak niya sa kanya. Ang tawag niyo para sa mga anak niya, mga tama! Kukulit. Kailangan ba kayo sasabihan para sa plato? Maalala ko noon, nanay ko, sabi niya, dami kami saging. Alam niyo ba yung saging? Oh, tataba ng mga saging. Lalaki ng mga tao. Kapag walang tataba ng saging natin, ha? Isang hampas ko lang dyan, ilagay mo yung kanin dyan, pati yung ulam. Hindi kayo marunong mag-alaga ng mga plato. Yan ang kasabihan sa mga probinsya. Hindi alam dito yan. Kapag sinabi dahon. Pero ang sabi dito, pagtyagaan yung mga and encourage the faint-hearted, yung mahihinang loob. Hello? Meron ba mga tao mahinang loob? Marami. Ganito, kaya mo yan. Ano sabi dito? I-encourage na raw sila. Nalakasan nila ang kanilang loob. Amen po ba? Nasa na kamay ng mga magulang. Kung meron man tayo sa loob ng pamilya na mahina ang loob, palalakasin natin loob nila. Amen? Dati ako noong araw, alam niyo ba? Para ako yung, alam mo yun, yung takot sa tao. Ano, tama ba yun? Takot ako sa tao? Sabihin niyo nga, sumobra ka nga eh. Ay, oo. Kasi nga, nasa remote place kami. Eh, paano ka naman hindi matatakot? Ang short namin, yung kita yung mga katuy-tuy mo. Tapos, ganyan-ganyan mga damit namin doon eh. Kaya kapag may bisita doon, taguan kami. Tapos kapag nandiyan yung mga bisita, nakaganyan pa nga. Ay, tawa-awa kalagayan ko doon. Bakit kanyo? Pumasok ako, first year, second year, nakashort lang ako. Samantala mga kasama ko sa high school, nakapans lahat sila. Ang masakit pa sa short ko, yung diputunis. Ano yung ba diputunis? Tanggalin sa butunis. Ay, tapos na. Ay, sabi ko, ang ginawa ng nanay ko pa, bumili ng polo sa akin hanggang tuhod. Wala naman ako. Ay, kaawa-awa. Natatawa yung mga anak ko, pero totoo yun. Kasi sa probinsya, di ba, wala. Nagpatahin ba naman nanay? Para matipid, sabi niya. Inausap yung sastre. Sastre ba yun? Inausap. Eh, yung sastre pa, yung nag-aaral pa, libre. Sabi sa akin, Tita, ang pangalan na Tita, yung tela na yan, gusto mo yung hanggang, yung mo first year. Magpapatay hanggang third year na. Eh, sabi ko sa haba, ito pa'y matinti. Gamit ko hanggang fourth year. Eh, kasi nga, kung naintindihan nyo ito, mapalag kayo ngayon, bakit ang daming damit ngayon? Nung araw sa probinsya, bihira. Ngayon na nga lang ng usang ungay, di ba? Makabili ka 10 piso. Tama? Pero nung araw, ewan ko lang kung sino yung panahon ko dito, ang hirap ko yung buhay. Pero ang sabi dito, mahihinang loob, palalakasin natin. Amen po ba yun? Kung may nahihiya, palalakasin natin loob. Wala dapat ikahiya. Ang ikahiya natin yung paggawa ng masama. Amen. Pero yung mabuti, huwag ikahiya. Magiging makapal tayo pagdating sa mabuti. Amen? Next. Verse
15. Verse 15. See that no one See that no one returns evil evil for evil to everyone, but always follow after that which is good for one another and for all. Huwag na tayo maggantihan. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo akong gagantihan. Huwag tayo magkakagatan. Ano sabi dito? Hindi perfect yung katabi mo. Pwede yan may pagkukulang. Pero wala kang karapatan na gantihan kasi kawawa naman. Amen po ba yun? Maging mapagpasensya tayo. Maliwanag? Ano kayo sa isang pamilya? Pwede ba kayo tumayo tatlo? Kasama si Bunso. Bunso. Okay. Halimbawa lang naman to. Nagkamali si Bunso. Binanatan yung dalawa. Ano kayo magyari kay Bunso? Saan nyo nga? Wawa. Okay. Nagkamali si Kuya. Gagawin ng dalawa. Talaga naman. Gana kayo. Ano mayari kay Kuya? Nalulugpok na lang eh. Hello? Kaya sabi ng Bible, huwag tayong maggantihan. Kasi yan sabi ng Bible malinaw, hindi naman tayo perfect. Thank you, thank you. Naintindihan mo ba natin? Pwede ba magkulang sa atin? Pwede. Pero wala tayong karapatan na para bagan lalo yung salita natin, Kristiyano pa naman. Sabi nyo, patay tayo dyan. Hindi pa tayo perfect. Patuloy tayong pina-perfect ng Panginoon. Ay, ikaw, Aileen, huwag pa yung asawa mo. Joke lang. Joke lang naman. Ha? Huwag ka manggigil. Baka ituloy mo. Joke lang. Amin lang ni Aileen yun, di ba? Ano kaya, Pastor? Baka mo yung liit ng... Joke lang naman, di na magkagawin ni Mama yun eh. Amin-amin lang yun eh. Amin pa ba yun? Halimbawa naman, ang sabi dito, huwag gantihan, magbigay tayo ng allowance. Kasi kapag oras na tinatch ni Lord yan, baka magiging pastor pa yan. Amen? Amen? And then we learn to appreciate one another. Kung yung asawa nyo, kunwari, medyo lumampas sa waistline, ano sasabihin nyo? Huwag mong gantihan. Sabi mo sa kanya, uy, sexy mo. O, di ba? Titigil ba masama sa'yo? Sabi ka ng totoo. Ano gusto mo sabihin mo sa'yo? O sige, gusto mo sabihin ko? Ayaw mo din naman. Ano yung point? Pwede magkulang ang kapatid. Pero sabi ng Bible, huwag gantihan ng masama ang masama. Aminin, meron ba dito hindi nagkakapalit? O may ilan dito, dalawa, hanggang dito lang. Ang taas, sa totoo lang, hindi tayo perfect. Kaya sabi ng Bible, ano sabi? But always follow after that which is good for one another. Huwag daw tayo tumigil pa rin sa paggawa ng mabuti kasi hindi tayo perfect. Amen po ba yun? Hindi nagkamali yung sino man, kung bumagpak ka talaga naman, magparlik ka lang sa Facebook. Akala mo sino? Hello? Ay naku, pinagagalita ko ng kamag-anak ko talaga, nagbabangayan sa Facebook. Nagkaroon ng kotse, akala mo napakayaman na. Nagkasawa na ng puti, akala mo sino na. Hindi naman tayo live, ano? Ay, sa mga apo, mga pamangkin, kasi masarap mamuhay ng mapayapa. Nagkamali man yung kapatid, huwag niyong huhusgahan. Ipag-pray niyo siya. Amen? Saan ba si Deb? Saan ba si Deb? Saan si Deb? Anong gagawin sa labas? Deb, nasaan ka, Deb? Saan si Deb? Ang advice ko kay Deb ganito. Deb, ang tawag doon reverse psychology. Kasi parang si Alan, parang gusto lagi manuntok, di ba? Sabi ko wala si Alan, nagkipaglibid kahapon nga pala, itatay mo. Sabi ko kay Deb, sino katabi mo? Sino yung kasabay mo kahapon? Sabi ko, kaklase ko, Pastor. Very good. Ngayon anak, sabi ko,
Kung halimbawa lang, total, malaki ka na, wapo ka, magka-girlfriend ka na. Hindi mo gusto. At saka ito pa gagawin mo. Mag-asawa ka na. Ay, alam mo, maganda magpaanak ka na. So, nire-reverse ko. Amen? Sabi ko, kapag galing ka school, alas 4 labas mo, uwi ka sa bahay, alas 12. Yung hindi pa kumakain ng mga kapatid mo, ganun kapag umuwi ka, at huwag na huwag mo rin alagain ng mga kapatid mo. Di po? Hello? Pero gusto ko siyang gumawa ng mabuti. At mamaya, habang gumagayan siya, ganun anak. Kasi masasaktan ng magulang kapag gawin mo yung mga bagay-bagay na Amen? Hindi po. Very good naman. Hindi tinanong mo sa exam mo. Puro perfect po. Di anong nangyari sa akin? Di tuwa ko. Amen? Tinanong ko rin si Romel. Ako gusto exam. So, 90 plus lahat, pastor. Kapaganda natin mga kabataan natin. Tinanong ko rin si police. Sabi niya, tayo, kumuha yung mga police. Ayun. Mahaayos sila. Good. Kasi, una, matutuwa tayo at matutuwa si Lord. Amen? Naintindihan po ba natin? And then, yan. Verse 16. Ano sabi verse 16? Always? Anong mangyayari kapag masaya tayo? Babata. Bumabata. Ano pa? O sige, aminin na lang natin. Mga lalaki, makita niyo ang asawa niyo na kasimangot. Sige na, sumagot kayo. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Anong gagawin mo po pag mainit ang ulo ni Mrs.? Bibili ng yelo, lalagyan. Pag-ibig ng yelo. Pero ang hirap, di ba, kasama yung mainit ang ulo? Sir Will, halimbawa, kunwari na naman ko. Paliguan. Kunwari, Paliguan malungkot ng si yelo. Mrs. Di mo malungkot na rin? Pero kapag lahat tayo masaya, Masaya ang kakalimutan. ang sabi ng Bible, kapag masaya, kapag nakita ko yung sweetheart ko na parang medyo malungkot, nakakabahan ako. Ano kaya? Mamasahin ko na kaya siya? Kasi alam ko, maaaring masakit ang katawan, kaya kukunin ko yung binti niya, igaganyan ko. Yung talampakan. Ang sabi ng Bible, rejoice. Sabi nga, rejoice. Kasi sabi ng mga doctors, kapag tayo ay malungkot, 8 klaseng sakit ang pwede dumapo sa atin. Peptic ulcer, heart attack, 8 yun eh, in-enumerize. Kaya meron kami. Sino nakapansin dito? Sino na hospital na dito? Anxiety, mga ganun. Yeah. Di ba pagdating ng mga doktor, nakangiti ka agad sa pinto? O, bukas! Lalabas ka na! O, hindi man, pag-ari sa susunod araw. O, okay ka na, ha? Nakangiti sila at pinalalakas kasi pinag-aralan nila yun na kailangan sumaya ang kanilang. Hindi yung pagpasok pa lang, oras ka na lang. Maratong araw, mabigat, makakatong buwan ka na lang. Walang ganun na doktor. May specialista kami, nakakatulong daw pala sa muscles ng tao kapag siya ay masaya. Kaya sabi ng Bible, magsaya tayo because God is in control. Ano mang kalagayan mo sa buhay, alam ng Diyos yan. Pinahintulot niya lang para ikaw lumapit at magtiwala sa Kanya. At ang sabi lagi ng Bible, fear not, fear not, fear not because I am in control. Amen? Iwasan natin yung mahaba kasi naaapektuhan. Haba buhok. Ay. Ikaw ba, kumari malungkot si mama, ano pakiramdam mo? Saway. Malungkot din. Kapag malungkot si mama, malungkot din. Hindi masaya sa loob. Ikaw, kapag ka kumari, parang tigre si mama, ano pakiramdam mo? O, kita mo, takot? Apektado, pero kapag sa saya-saya ni mama, kung kumari si mama, ano nangyayari? Masaya rin. O, panoorin niyo minsan, kailangan ano? Silang kasama, o. Tuwan-tuwa ako dahil kahit nagluluto yung isa naman, bagay na kasi. Bagay sa... Nagluluto siya, nagluluto. Tapos one time, naghuhugas ng... Nasa lababo sila. Si James naman, gano'n. Anong sabi ko? Turo mo ito.
Ang sabi ng Panginoon, rejoice, and again, I say rejoice. Kasi hindi makakatulong sa katawan, kahit sa pamilya, kahit sa pakiramdam. Kaya sabi ng Panginoon, worry not, worry not, worry not. I'm with you. Kasi kapag nag-aalala ka, ang sabi again ng doktor, hindi makakatulong sa iyan. Hello? Ano tawag nila dyan? Stress? Ano tawag nila? May term sila ngayon eh. Anxiety. Marami ang namamatay, marami yung tumatalon sa depression. There's always hope in God. Kaya sabi dito, rejoice, come to Jesus. Napakarami man demonyo. Makapangyarihan kapag kay Lord ka lumapit. Amen? Sabi sa katabi mo, always maging masaya. Okay. Matatapos na. Next. Pray without Pray without manalangin daw na walang patid. Okay? Ang totoo niyan, pinapatid na ako dito. Nagigitara dito. Tuloy mo lang. Kapag nagigitara, Pastor, tama na. So ano sabi niya? Kasi whenever we pray, whenever we come to Jesus, God is about to do great things. Amen. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Sino nakakalam dito? Pumunta kami Australia, nising ko, wala kaming dala. Hello? Pero pagbalik namin, may dala na kami. Amen? Eh, ang daming, alam ka naman, magyabang ka doon. Bakit naman ako kakain sa labas? O ganito. Ang tutunan, wala naman talaga akong pera. Hello? Pero our God is good. Ano sabi ng bayo ko sa akin? Para kang hari dito, sabi ng hari. Pinatutulog kami sa hotel. Wow! Pinakakain kami sa matitinding restaurant. Umaabot na bisa umabot ng $50. Ang 50 sa kanila is malaki. Magkano yung 50 sa atin? Times 4, magkano yung atin 2,000. Tapos may kinainan pa kami na talaga asadyang mahal. Mura pa nga yung 50. Mura pa nga. Pero pagkaraniwan yung atin, kasi hinukulan kami eh. Pero kung may ilan yung kinakainan namin ni Pastora, hindi pa nakakainan yung pagkaraniwan. Kasi yung moving, mga moving hotel kami ito. Moving restaurant. Magpapaserve ka bago ka makapasok doon. Sabihin nga, God is good. God is good. So, ang sabi dito, pray. Instead of magreklamo, pray. Instead of mag-worry, pray. Because God is about to do great things in your life. Amen? Palakpakan natin si Lord. And then, matatapos na talaga ito. Tuloy. Yan. Tatapusin na natin. Sige. In everything, give. For this is in Christ Jesus. Sino yung natutuwa dito kapag mapasalamatan siya? In everything, give thanks. Sino nakaranas dito na yung desperate siya? Talaga lumuluhod siya para tulungan siya ng Diyos. Pastor, kanina. Sino nakaranas ng gano'n? Pastor, Yung kanina. nakikiusap ka, Lord! Lord! Wala ka na ibang puntahan. Tapos, tinugon ka ni Lord. Pagkatapos doon, bali wala na si Lord sa iyo. Number 3, number 4 na lang si Lord. Ang ganda na sinabi mo Will kanina. May mga dapat siyang gawin, may mga lumalapit sa kanya dapat gawin. Sabi niya, ito na nga lang yung oras na magpasalamat ako kay Lord. Ipagkakait ko pa. Amen? Ang sarap kaya mapasalamatan. Sino na pasalamatan na ng kanyang anak? Dalawa. 3, 4, 5. Anong feeling niyo mga magulang kapag nagpasalamat ang inyong mga anak? Saya. Nalis ang pagod. Nga. Ito niya, sipak nito eh. Kahapon, pagdating namin to, sabi ko rin ang anak ko, Daddy, tignan mo si Tita. Ang sigla pa rin. Ilan taon ka na? 71 na, mag-71. O hindi halata, parang ka lang 40. Welcome to the club. pa tayo, Pastor. Ang bilis kahapon. Kaya bang magtanim ng kapatid? Ay sinisilip na anak ko, Daddy, tignan mo. Oo nga anak eh. Kahit medyo sumeksi na siya ngayon. Kasi di ba, payat mo ate nurse? O,
Pero masigla pa rin eh. Buminog na nga ang katawan. Kinig ka naman sa akin at Mercy. Gumanda na ang katawan, pero sumigla, paano? Puno na, ano tawag siya? Sopa. Bagay sa'yo, Pastor. Ha? Bagay daw. Always give thanks. Kulang ang oras, kulang ang salita. Magpasalamat. Si Lord lang talaga ang nagbibigay ano man meron ka. That's right. Ulitin ko po. Kung meron ka mang hininga ngayon, Si Lord John. ano man meron ka ngayon, Si Lord John. dahil lang kay Lord. Amen? And Ano man ang iyong kalagayan ngayon, only because of the Lord. yes. Ang sabi ng aking bayaw, sabi niya, lahat ito sa biyaya ng Diyos. Mayaman siya. 1 hectare ang kanyang in-offer niya 6,000 sa church. Yung dito, dinonate niya na yung nandun sa tayabas niya. At kinausap pa nga ako eh. Iniisip ko po yung dalawa kong, may dalawa pa siyang building eh. Tapos yung story yung isa eh, sa lukman eh. Iniisip ko kung ipagtanong ko sa'yo, ang layo mo naman, nasa Cavite. Yung nasa Lucena, isang compound yun, ilan yun, doon tumitira ngayon yung magulang at mga kapatid ng gobernador doon. Kung magkatiwala ko naman sa'yo, Lucena, pero subukan niya ang sabihin ibigay sa akin. Ipagkatiwala ka sa yung salita eh. Subukan mo lang ibigay. Bebert ako. Tumawa naman kayo. The point is this, bless siya. Pero ano sabi niya? All because of the Lord. Kasi noong pa man, pwede na siya mapatay. At iusap lang kay Lord. Nasa Makati. Alam mo yun, Ate Daisy, di ba? Nagkasa ko ng prayer sa inyo, no? Wala siya, laylay na siya. Pero lumuhod kami, lumuhod tayo, at pinagaling siya. At ano sabi niya, Lord, magpapagamit pa ako sa iyo hanggang marami siyang iniikot na bansa ngayon. Ano man, again, ang sarap magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, in everything give thanks. For this is the will of God. Kaya excited tayo. Kumbaga, 5 to 9 na, kapari, takbo na tayo sa church kasi ito yung oras na ibalalas natin yung thank you Lord, tumalong tayo, isigaw na, thank you Lord. Ang masasabi mo, alam lang magagawa mo lang sa Lord, mag-thank you kay Lord. Amen. Amen po ba yun? Amen. So excited tayo to worship God, to thank God. Because He is alone is worthy to receive lahat ng pasasalamat. Wala tayo. Only because of the Lord. Kung meron ka mang pagkukulang o prayer ngayon, maniwala ka. Keep praying because God is about to do great things sa iyong pangangailangan o kalagayan. Amen? Dahil ang Diyos ay mabuti. Ano ba? Last na ba yan? Okay. And then ito. Huwag hadlangan sa verse 18. Huwag hadlangan ang pag-udyok, ang pangungusap ng Holy Spirit. Kasi mapapahamak tayo kapag lalabanan natin. Ang Holy Spirit lagi nagsasalita yan. Linggo, magsasalita yung Holy Spirit. Oras, magsasalita. Anak, alas 8, mag-ready ka na. Kasi magpasalamat ka na, lumuhod ka na naman sa akin. Amen? Ito yung time na doon ka sa presensya ko. Kasi dadaloy lalo. Ang sabi ng Bible, kapag winorship natin ang God, si Lord ang makikibaka sa anumang maaring wawasak sa pamilya natin o sa buhay natin. Sino ba nakakalam dito na very powerful ang worship? When we thank God, ano sabi ng Bible? Ano sabi ni David? The presence of God will come and fight for your battles. At si Lord ang wawasak, si Lord ang tutugon. Amen po ba? Ganun kahalaga. Kapag nag-worship tayo kay Lord, bababa si Lord. At tutulungan tayo, pagpapalain, paghagalingin. Maalala ko dati ang GIL, nandun kami. Hapon noon, talaga gusto namin atin ang lahat ng gawain. Diyan sa Aurelio noon. Nag-worship pa lang kami. Ang dami na gumagaling. Kasi sa worship, bumababa ang kapangyarihan ni Lord. Amen?
Ilan na dito sa Pasay nag-worship lang kami? Dalawang may cancer sa amin. Ilan yung cancer na analin dito? Ilan yung bukol niya dyan? Na something, sabi ng doktor, something. Nawala. 4 yata yun, 5. Inalis lahat ng Panginoon. Nakapag-asawa pa siya. Amen, kasi dalaga siya. Naging dancer namin sa church. Yung isa, si Tina, may bukol dyan. Habang nag-worship, pag ganyan niya, bakit wala na yung sagabal dito? Inalis ni Lord. There is power kasi bumababa ang presensya ni Lord. Amen? Kaya, another is, huwag baliwalain, ang sabi diyan sa verse 19, huwag baliwalain ang turo mula sa Diyos. Itong tinuturo ko sa inyo, huwag nyo babaliwalain. Pastor, ang daldal mo, tama na. Ang sabi dito, huwag baliwalain kasi makakatulong ito para sa ikatatagumpay ng buhay mo. Amen mo ba yun? Huwag natin baliwalain. And sa verse, another verse, sa verse, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Layuan natin lahat ng uri ng kasamaan. Bakit? Kapag ka nag-give-in ka, pumasok ka sa isang kasamaan, wala yung protection ni Lord sa'yo. Anytime, pwede ka, may mangyari sa'yo hindi maganda. Kasi nasa territory tayong kalaban. Pero once na ikaw ay nagsisikap na magpahawak, magpasakop kay Lord, gagawin niya rin lahat ng protection na gagawin sa'yo. Amen po ba? Amen. May natutunan mo ba tayo? Yes. And verse 27, ang sabi diyan, last verse na lang, Bax. Verse 27, sabay-sabay. Ang lahat daw na narinig nyo ngayon, ano sabi diyan? I-share daw natin. Sino mahilig sa Facebook? Ako lang? Dalawa. So, mabuti naman, pwede rin mahilig sa Facebook. Pero ang sabi dito sa Bible, may paraan na tayo ngayon. Kahit nasa abroad, kahit nasaan, let us warn them, let us help them. Ang command ng verse 27, i-share po natin ito kaysa i-marites natin kung ano mag-marites. Amin po kayo? I love to share. Kapag alam ko, lalakas ang loob ko. Kahit ano sabihin nila, i-share po natin. Maliwanag? Tayo po tayo lahat. Thank you, Lord. Come on, let us thank the Lord. Come on, come on. Excited si Lord marinig ang pasasalamat mo. Come on. Come on, yes. Wala ka mo nang iisipin na tanghalian. Wala ka mo nang iisipin na pupunta mo ngayon. Samantalahin mo itong oras na ito. Why don't you open your lips and say, Lord, I love you. Why don't you say to the Lord, yes, ikaw ang kailangan ko. Bakit hindi ka magpasalamat sa Kanya? Meron kayo sinusuot, may kinakain ka, may tinitirahan ka, may pamilya ka. Nasa iyo lahat. Higit sa lahat, may Diyos ka na handang ibigay ang pinaka-best sa iyo. Bakit hindi mo buksan ang iyong bibig at magpasalamat sa Kanya? Come on. Yes, come on. Bakit hindi mo itaas ang iyong kamay? Pagsasabi ng yes, I love you, Lord. Ba't di mo itaas ang iyong kamay at sasabihin mo sa Kanya, salamat, meron akong kamay. Bakit hindi mo yalay ang iyong puso sa Kanya? Salamat, meron akong damdamin. Salamat, meron akong Diyos. Bakit hindi mo itaas ang iyong tinig sa Kanya? Marami kang blessing. Marami kang blessing. Meron kang hininga, may buhay ka, may kalusugan ka, may Diyos ka. May nagmamahal sa'yo. Meron kang pamilya. Ang dami kang blessing. Hindi mo kaya bilangin. Hallelujah. Come on. Ulitin ko. Wala kayo ibang iisipin. Huwag mo iisipin yung halaman mo. Huwag mo iisipin yung kaldero. Huwag mo iisipin yung ano man. Isipin mo si Lord na narito ngayon. Meron kang taglay na buhay. May taglay ka na blessing. May taglay kang talino. May taglay kang kalakasan. Yes, Lord. Narito ang iyong mga anak.
Pakinggan mo, Lord, ang kanilang sinasambit na pasasalamat sa iyo. Pakinggan mo, Lord, ang kanilang lubos na pasasalamat sa kabutihan mo. Kami ay ligtas. Kami ay may Diyos. Hindi kami mapapahamak. Walang mangyaring masama sa aming pamilya. Dahil alam namin, meron kaming Diyos na buhay. Alam namin, mabubuting bagay ang mangyayari sa amin. Kung meron mang pagsubok, magpapasalamat pa rin kami dahil alam namin, ito ay lalo mong pag-correct. Ang mga pagsubok na ito ay lalo namin magdadala ito na kami luluhod. At lalo namin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, Lord. Meron man kami karamdaman, alam namin, meron kami Diyos na magpapahaba ng aming buhay, magpapagaling sa amin. Yes, Lord. Meron man kami problema sa aming pamilya, alam namin, meron kami Diyos na kayang lutasin, kayang ayusin ang aming pamilya. May problema man kami sa kaperahan, may pangako ka, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang nagmamahal sa iyo, bagkus handa kang kumilos ng mabiyayang pagpapala kung sa iyo kami magtitiwala. Panginoon, salamat po. Salamat po sa salita mo. Hindi namin ito babaliwanain. Ikaw ang nagdala sa amin sa Australia, pati pabalik, na ligtas, na meron kaming magandang kalusugan. Ikaw ang nagkaloob ng lahat ng blessings. Ganon din sa aming mga kapatid. Salamat na ito sila ngayon. Ikaw ang nagbibigay. Lord, sa oras na ito, pakinggan mo ang kanilang mga prayers. Higit sa lahat, tanggapin mo ang kanilang pasasalamat. Minamahal namin iyong salita sa iyong papapurihan karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.